Dito po nakasalalay. Kapag ka hindi natuloy ang impeachment nga naman ho, mga bossing, hindi tinrial yan, naku po, asahan nyo po, ang korupsyon sa ating bayan, lalong lalala po. Lalong lalala. E di kung akwit, e di akwit. Nandiyan naman yung mga nandiyan naman yung mga senador ninyo. 'Di ba? Ang gusto lang ng mamamayang Pilipino, marinig po, madinig yung mga ebidensya. Marinig yung mga ebidensya. Ito po, itong parte na to, itong 3 taon na panunungkulan ni Pangulong Bongbong Marcos, crucial nga naman po talaga na maituturing, mga bossing. Bakit po? No? Kapag like example, impeachment na lang. Pagka yan, hindi na isulong, hindi man lang nadinig ng mamamayang Pilipino, asahan nyo po, kagaya ng paulit-ulit kong sinasabi, mas marami pa pong mga korap ang lalong magiging korap. Kakaibiganin lang yan yung mga senador, kakaibiganin lang yan yung mga makakatutulong sa kanila para hindi sila magalaw. Ano po? Sabi ni Senator Coco Pimentel, we will rise together or we will fall together. No? Iisang bangka lang tayo, iisang sasakyan, iisang eroplano tayo. Pag nag-failed si Pangulong Bongbong Marcos, ang akala yata ng mga DDS naku, kayo lang ang failed, kami hindi. Isang bansa tayo eh. 'Di ba? Isang bansa ho tayo eh. Na dapat ang hinihiling nila, ang dapat mangyari umangat ang Pilipinas. Pero hindi po sila kagaya ng mga kakamping. Kasi ho, yung mga kakamping, mga bossing, ang kakamping po, ang style nila, no? Kapag ka hindi pabor, kapag ka hindi kaparehas nung way ang gustong tahakin, nagsasalita yung mga yan. Pero kapag ka, naku, okay naman pala yung gustong tahakin ng gobyerno na ito, kaparehas, no? Ito, may pag-unlad din. Suportahan natin. Yung mga DDS, hindi ho ganun eh. Basta ang gusto ho nila, mga kababayan, ayaw namin kay Bongbong Marcos. Yun na yun. Kahit maganda pa ang ginagawa ni Bongbong Marcos, ayaw pa din namin dyan. Sisirain pa. Kagaya na lang ng 20 pesos na bigas eh. Sinisira pa nila yung proyekto ng gobyerno. Samantalang sila yung nangunguna sa pag-iyak ng 20 pesos na bigas. Sabi ni Eddie Wow, pabigat ang mga Duterte sa Pilipinas. Totoo naman. Totoo naman imbis na makatulong, mga kababayan, humihila pa sila pababa. We will rise together or we will fall together. Iisang bangka lang tayo. Iisang sasakyan. Iisang eroplano lang tayo. Kaya ang panalangin ko ay mag-succeed ang last 3 years ng Marcos administration. Si Coco Pimentel po mga kababayan. Nasa minority po. Nandoon sa oposisyon. Ito po yung tinatawag natin na mga tunay pong mga oposisyon, mga boss. Sila po yun, mga tunay na oposisyon. Gusto ding umunlad ang ating bayan, iba nga lang ang gustong way nila. Pero pag nakita nila, nako, tama naman pala ang tinatahak ng gobyerno ng Pilipinas. Halika, suportahan na natin sila. No? Hayaan natin magtagumpay dahil ang tagumpay ng presidente ay tagumpay ng buong bayan. Kaya ang panalangin ko ay mag-succeed ang last 3 years ng Marcos administration. The final 3 years of this administration will define what kind of country we want to become. Kung magpapalunod na po ba tayo? Magpapagamit na tayo? Hahayaan na lang natin yung mga korap na mangurap kasi merong mga umaalalay. Kasi merong mga tumutulong para hindi sila matugis. Magiging ganun lang tayo o sama-sama tayo nasugpuin itong korupsyon kahit pa mga idol nyo yan. No? At iangat ang bayang Pilipinas. We cannot afford to be divided. We need to succeed.
together. Sa mga DDS, wala ho kasing ganon. Ang gusto nila, kailangan maupo ang mga Duterte. No? Kapag kaiba ho ang nakaupo, mga kababayan, hindi sila susuporta kahit maganda na po yung ginagawa, mga bossing. O eto, kay BP Sara, mga kababayan. O, naku, hindi na yata humingi. Hindi na humirit ng 2 billion na. June 17, balita ng Bombo Radio. Tama ba? Bombo Network. O, hindi na humiling ng 20 million. BP Duterte hindi nahihirit ng taas ng budget sa 2026. Kasi mga boss chief amo sir, no? Nung panahon na humihingi sila ng budget, 2 bilyones, 2 billion mga kababayan. Yun po, kung naibigay yon, nasabi ni Marcoleta, hindi na po ba natin gagalangin ang nakaugalian dito sa Kongreso? Na kapag humingi ng budget ang presidente at vice-presidente, hindi na tayo magtatanong, wala nang question. Ganun ba ang gusto ni Marcoleta? Diba? Kumbaga, ang laki-laki, 2 billion. First time in the history ng Pilipinas. Mano ba namang, Madam, 700 plus lang yung hinihingi mga pondo ng mga nakaraang mga vice-presidente. 700 million lang. Bakit po 2 billion ito? Maari nyo po bang ipaliwanag? Saan po mapupunta yung extra na 1.3 billion? Ano po ba nangyari doon sa pondo ng mga nakaraan? Saan po ba nagastos? Ayaw yata ni Marcoleta ng ganun. Kasi ang gusto niya yung nakaugalian. Walang tanong-tanong. Eto nga, nawawala na yung mga pondo Tas ganun pa din ang style. Di po ba? At ang mga nakita doon, mga bossing, base na po kay Coco Pimentel, kung di ako nagkakamali, no? Doon sa 1.3 extra na hinihingi, mga bossing, isa doon yung 100 million para doon sa mga advisor ni Inday Sara Duterte. 100 million sa mga advisor ho ha. Pangalawa ho, mga kababayan, yung mga DSWD, may kopya, may parehas na proyekto din ang vice-presidente. Bakit nung kay Atty. Leni Robredo, hindi naman ganong kalakihan ng budget, pero nakakaano pa din sila. Nakakapag, ano ba yun? Yung angat buhay sila. Di po ba? Ngayon siguro, nahiya na si Vice-Presidente. Hindi na ako hihingi ng budget. BP Duterte hindi nahihirit ng taas budget sa 2026. Wag na, hindi na ako hihirit. Nakakahiya na. Baka nahalata na. Walang magiging pagbabago sa budget ng Office of the Vice President, sinabi ni